Yung pananampalataya, papaano mapagyayaman, basahin natin ang 17 ng Roma. Kaya nga, ang pananampalataya'y nanggagaling sa pakikinig, at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Ang sabi, ang pananampalataya nanggagaling sa pakikinig. Para mapagyaman ang pananampalataya, dapat nakikinig. Pero alin ang pinakikinggan? Ang pakikinig ang wika sa magitan ng salita ni Kristo. Para yumaman ka sa pananampalataya, kailangan nakakapakinig ka. Pero ang problema ng mundo ngayon, wala nang panahon sa pakikinig ng aral ng Diyos. Bakit? Okupado na tayo sa napakaraming bagay. Pero kung gusto mong makinig, yumaman ang pananampalataya, makinig ka kapatid ng makinig ng salita ng Diyos. Kaya lang, mag-iingat kayo sa papakinggan nyo kasi marami kang pwedeng pakinggan, di naman salita ng Diyos ang sinasabi. Para yumaman ang pananampalataya mo, makinig ka sa salita ng Diyos. Ang pananampalataya nanggagaling sa pakikinig ng salita ng Diyos. At para ang pamilya natin ay mapagyaman din ang pananampalataya, katrabaho, lahat ng kakilala, mag-imbita tayo na makinig tayo ng salita ng Diyos. Kung gusto nyo, makinig kayo sa ating Bible exposition, kung saan yung tanong ng mga tao, binabasa ko ang sagot sa Biblia. Hindi ko sinasagot sa isip ko na sarili kong sagot, kundi yung nasa Biblia, babasahin ko. Kagaya niyan tanong na yan, paano yayaman sa pananampalataya? Huwag kang magsasawang makikinig ng salita ni Kristo. Kung wala kang ginagawa, kapatid, halimbawa yung panahon ng rest, open mo lang yun, magbasa ka ng Bible. Yayaman ang pananampalataya mo. Pero siyempre, mas mabuti pa rin yung nakakapakinig. Meron tayong account sa Facebook, meron tayong account sa YouTube. Ang dating daan, pwede kayong makinig ng salita ng Diyos. At ako, ang aking pangako sa mga tao, hindi ako nagtuturo nung galing sa aking sarili. Kasi, pag nagtuturo ka ng galing sa sarili mo, hindi ka tiwa-tiwala yun kasi ang maraming tao sinungaling pero pag ang binabasa mo, yun ang matatandaan mo, yayaman ang kaisipan mo, ang puso mo sa pananampalataya sa Diyos. Kasi yung mababasa mo mismo, salita ng Diyos yun, hindi salita ng tao. Yun po ang paraan para yumaman ng tao sa pananampalataya. I was 17 years old then, nang mag-umpisa akong mag-aral ng Biblia. Kaya masasabi ko, yumaman na ako sa pananampalataya sa Diyos. I have proven through the Bible na meron talagang Diyos. Nakita ko yung kabutihang itinuturo ng Diyos sa kapwa, pagmamahal sa kaaway, pagmamahal sa pamilya, pagmamahal sa kapitbahay. Nakita ko sa salita ng Diyos. Nakita ko yung pag-maintain ng mabuting budhi, yung hindi ka nag-iisip ng nagpaplano ng masama laban sa kapwa mo. Ang iniisip mo, makatulong sa kapwa. Yun ang naituro ko kay kapatid na Daniel sa kanyang magulang at sa kanyang mga kapatid. Kaya si kapatid na Daniel lumaki, yung tinatawag niya Daniel Rason, si Kuya, lumaki yan sa aking pagtuturo, may tutorship. Kaya natuto siyang mag-isip ng mga paraan para makatulong. Tayo, meron tayong libreng sakay, meron tayong libreng ospital, meron tayong libreng diagnostic center. One of the most sophisticated diagnostic centers in Luzon ay ang ADD Diagnostic Center. Pero walang bayad yan. Meron tayong orphanage, meron tayong free education, yung La Verdad Christian College, walang bayad lahat yan. At yung kinikita ni kapatid na Daniel as a broadcaster at endorser ng mga produkto, yun, hindi niya sinusolo yun mga kapatid. Binibigay niya yun sa kawang gawa ng Church of God. Kaya tayo, nakakatulong tayo regularly sa ating mga
nangangailangang kababayan. At of course, ganun din ang naituro ko sa mga kaanib sa Church of God. That's why we have learned to impart a part of us, to give a part of us para sa kapwa, kahit hindi namin karelihiyon. Kasi yun ang kayamanan sa pananampalataya, kapatid. Yung natuto kang sumampalataya sa Diyos, tapos ginawa mo yung natutunan mo. You put it into action. Yun ang pagyaman sa pananampalataya. Makikinig ka ng salita, tapos yung natutunan mo, gagawin mo. You will put that into practice.